Praise God, praise God. Now, ngayon pong gabi, church, kung if you can remember po, no, ang ating pong message last Night of Fire is carrier, becoming a carrier of God's power. Okay? So ngayon po, part 2 po ito, no? Becoming a carrier of God's power. Okay? At lahat pa, tulong lang si, Okay? Ayan, okay, Buksan niyo po yung mga Bible sa Luke chapter 4. Luke chapter 4 verse 14. Ito po yung naging passage natin last week. Ito yung pagkatapos ng mag-fasting si Jesus ng 40 days and 40 nights led by the Holy Spirit doon po sa wilderness. And He came out, lumabas po siya sa kanyang pagka-fasting mula doon sa wilderness, and then he was in the power of the Holy Spirit. Okay, Luke chapter 4. Ayan, topic po natin pakibasa, 1, 2, 3, go. Pakibasa nga po topic natin. Okay, becoming. Parang kung wala kayong kagana-gana ngayong gabi, mga kapatid. Parang wala yata nagre-respond. Okay, 1, 2, 3, go. Yun, ang dami naman pala natin. 1, 2, 3, go. Okay, becoming a carrier of God's power. Okay, basahin po natin Luke chapter 4 verse 14. Ang sabi po dito, Jesus returned to Galilee. Saan po siya galing? Sa prayer and fasting sa wilderness for 40 days and 40 nights. And then, ang sabi diyan, He returned to Galilee in the power of the Spirit. Sabi mo nga, power. Come on, shout that word. Sabi mo, power. Okay, and then sabi niya, dahil masyado pong evident sa kanyang buhay yung kapangyarihan ng Lord, ang sabi niya, news about Him spread through the whole countryside. This really struck me, Kaya may part 2 tayo ngayong pong gabi. Kasi po, pagkabalik ni Jesus sa Galilee, sa lugar ng kanyang ministry, ang sabi doon, dinescribe po na He returned in the power of the Holy Spirit. Amen? Sino po sa inyo na pagkatapos niyo po ng prayer and fasting, may naramdaman po kayong may dumadaloy sa buhay mo? Ha? Sa 21 days po natin na prayer, sino po dito umaatin lagi sa morning prayer? Sino po yung nakaramdam na parang something is flowing, something powerful is flowing through you? Amen? Amen? And sabi po dyan, and news about Him spread through the whole countryside. Ano po ibig sabihin yan? That means the impact of the Lord Jesus, yung impact po ng buhay niya. Okay, yung impact ng kanya pong consecration for 40 days and 40 nights, hindi na po mapigilan. Kumalat na po ang balita na ang Panginoong Yesus ay sinasamahan ng Diyos. Okay, and the power of the Lord is upon Him. Hindi po maitatanggi. Amen? Amen. So, ang topic natin, part 2 po ito, becoming a carrier of God's power. Okay, church, bakit po natin pinag-aaralan ito? Marami po kasi ngayon ng mga Kristiyano po, they lack power. Okay? They lack God's power, real power sa buhay po ng maraming Kristiyano. Kaya pansinin niyo po, marami ang nahuhulog sa pagkakasala. Marami po ang nakokompromise ang buhay. Marami po ang madaling tumumba sa mga challenges ng buhay. Marami ang tumitiklop sa atake ng kaaway because we lack God's power. And I tell you po mga kapatid, hindi mo kayang gawin ang pinapagawa ng Diyos sa iyo nang walang kapangyarihan ng Holy Spirit. Is that clear? Tama po ba? Malinaw po ba yan sa atin mga kapatid? Hindi mo kayang gawin ang pinapagawa ng Lord sa iyo. Kaya po si Jesus nag-fasting ng 40 days and 40 nights even though He was the Son of God. But still, kinakailangan niya ng 40 days na consecration. Okay? Being purged by the Holy Spirit. Being broke by the Holy Spirit in the wilderness. Just to pay the price for the power in the ministry. Kasi po, ang kanyang preparation ay preparation to minister to people. Tama po ba? Preparation to do His mission.
Come on? Amen? So, makikita mo, ganun kahalaga ang power sa ministry. Kaya po sa mga seal leaders natin dito, kung wala kang kapangyarihan, real power, anointing of the Holy Spirit, mahihirapan ka na gawin ang pinapagawa ng Diyos. And actually, pwede po nating i-conclude. Kaya ka po nag-i-struggle sa paglilingkod mo sa Lord because you lack God's power. Ano po ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians? Sabi niya, ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2, I think, or 2 Corinthians chapter 2. Ang sabi niya, my message and my preaching is not by persuasive words of wisdom. Hindi sa pamamagitan ng matatamis na pananalita o magagaling na pananalita, but with the demonstration of God's Spirit and the power of the Spirit. So see, ginawa niya po ang ministry, hindi sa pamamagitan ng puro salita. Ginawa niya ang ministry na may kapangyarihan ng Holy Spirit. Is that clear, mga kapatid? Now, gusto ko pong maging clear po sa atin ngayon itong gabi na maging malinaw po sa atin na it is God's plan for you to anoint you powerfully. Intention po talaga ng Lord yan. Gusto ng Lord na ang bawat isa ho sa atin, hindi lang po yung mga nagpapastor, hindi lang po yung mga tumatayo sa harapan, even though kahit gaano ka pa ka-ordinary sa tingin mo sa sarili mo. Okay? Si David po was a shepherd boy. Come on? Si Peter is just a fisherman. But they were anointed powerfully by the Lord. At anong nangyari? They created impact sa mundo beyond their imagination. Hindi nyo ba pinapangarap yun, mga kapatid? Na sa paglilingkod nyo sa Panginoon, sa iyong relationship kay Lord, dumating ka sa level ng buhay na ginagamit ka ng Lord, you are anointed powerfully. And the power of Jesus, the power of the Holy Spirit, ay masyadong evident sa buhay mo. Hindi kayang i-deny ng aklat na sinasamahan ka ng Lord. Hindi kayang i-deny ng iyong campus, ng iyong mga katrabaho na sinasamahan ka ng Lord. Amen? May tao po ba dito? Amen? That's why po, mga kapatid, gusto kang i-anoint ni Lord kasi po, gusto niya po mag-create ng powerful impact through you. Gusto niyang mag-create ng powerful impact through you. Gusto niyang i-turn ang world upside down through you. Maliban lang kung wala ka talagang kabalak-balak maglingkod sa Lord. Are you with me, church? Nakikinig po ba tayo, mga kapatid? Amen? So, ang Panginoon po, gaano man ka-ordinary, gaano ka man katagal sa church, matagal ka na sa church, or bago ka pa lang sa church, may intention si Lord na mag-create ng powerful impact sa aklan, sa ginagalawan mong mundo, sa pamamagitan mo. Yes. That's why, ini-encourage ko pong bawat isa sa atin, we need to be a carrier of God's power. Siyempre po, bago tayo maging carrier of God's power, kinakailangan natin maging disciple na mapagkakatiwalaan ng anointing ng Holy Spirit. Can you say amen to that? Amen? Amen? Hallelujah. Now, ito po mga kapatid, to be a carrier of God's power, ito po ang challenge ngayon sa atin pong gabi. Dito po ako magpo-focus. To be a carrier of God's power, you must be challenged to deepen your spiritual life. Hindi ko alam kung nailagay po yan ni Pastora Beth. Diyan. Okay? Kinakailangan mong sundan kagad ako talaga para diretso agad. Okay? And to be a carrier of God's power, you must be challenged to deepen your spiritual life. Okay, wala po dyan. Okay lang. Ulitin ko po yun. To be a carrier of God's power, you need to deepen your spiritual life. Now, ganito po. Gusto ko po maging klaro kagad dito. Si Jesus, nag-come out po siya ng 40 days and 40 nights. Grabe, ang lalim po talaga ng spiritual life. Ibang klase po, mga kapatid. Ikaw ba naman lalabas ka sa prayer and fasting na may kapangyarihan ng Holy Spirit? Okay, listen to me. Yung bigat ng daloy ng presensya sa buhay mo ay naghahayag ng lalim ng spirituality mo. Ulitin ko po yun. Yung bigat ng lalim, okay, yung bigat ng daloy ng presensya ng Lord sa buhay mo ay naghahayag
ng lalim ng spirituality mo. Now, huwag ko kayong ma-open, pero let me say this, mga kapatid. Mahirap pong gamitin ang mababaw. Tama po ba? Mahirap pong gamitin ng Lord ang mababaw. Now, tanungin ko kayo, gaano ka nakalalim sa iyong spiritual life? Kasi ang challenge po ngayon pong gabi, mga kapatid, ang challenge po ngayong gabi is that to deepen your spiritual life. Ano ang reason bakit tayo nagkaroon ng 21 days nitong nakaraan? Isa lang po, kasi marami tayong kababawan sa buhay. Wala yatang natawa sa sinabi ko, okay lang. Ulitin ko po, bakit tayo nag-21 days? Kasi sino dito, ang dami mo, may na-realize ka na nung tayo ay nag-prayer and fasting, nag-devotion tayo, nag-morning prayer tayo from Monday to Friday. Sino dito sa inyo na-realize mo, ang dami kong kababawan sa buhay. Kaya ka emotional, madali kang ma-offend, it's hard for you to forgive, okay? Madali kang magalit, you easily lose control of your character, of your attitude, because merong kababawan sa spirituality mo. Amen? Because isa sa sign ng may lalim ka na sa spirituality mo is this. There is a great transformation in your character, in your attitude, in your lifestyle, in your walk with God. Amen? Wala yatang tao dito, church. At tahimik nyo ngayong gabi. Sabi, amen, wala talaga sumasagot. Oh. Amen? Now, ulitin ko po. Si Lord po, ang pinagkakatiwalaan niya po ay malalalim. Si Lord, nagtitiwala siya ng anointing ng Holy Spirit. Nagre-rest ang anointing ng Holy Spirit doon sa mga disciple na lumalalim sa Panginoon. That's why you need to be healed sa iyong kababawan. You need to go deeper. You need to be challenged ngayon pong gabi. Na talagang magkaroon ka ng pag-angat, mag-increase ang iyong spiritual level. Or else, may hirapan po kumilos si Lord sa iyo sa taon pong ito. At kung titingnan niyo po ang background, bakit maraming Kristiyano hindi magamit ni Lord? Kasi maraming kababawan. Maraming pong kababawan. Kaya po, yearly po, pag pumapasok tayo sa January, nagpo-40 days tayo, nagti-21 days tayo, ang pinaka-main intention po niyan, paglalim natin kay Lord. Alam nyo, nung piniprepare ko po ang message na ito, mga kapatid, personally, I am challenged to deepen my spiritual life. Yes, I am so challenged to deepen my spiritual life. Because, ganito po kasi yun, our effectiveness in serving God depends upon the depths of our spiritual life. Yung pagiging bihasa natin o mahasa, yung pagiging mahusay natin sa paglilingkod kay Lord, yung kahusayan sa paglilingkod kay Lord, yung pagiging effective natin, nakadepende po yan sa lalim ng ating spiritual life. Amen? The reason po na hindi tayo magamit-gamit ng Lord kasi ang dami nga pong kababawan sa buhay po natin. Sino po dito ngayong gabi na willing kang umalis sa kababawan at willing kang magpakalalim sa iyong relasyon kay Lord? Come on, give God a best clap of praise, church. Come on. The deeper we are in the Lord, the more effective we are in working with the Lord. I repeat, the deeper we are in the Lord, the more effective we are in working with the Lord. Pag malalim, matalim. Ulitin ko yun. Pag malalim, matalim. Pag mababaw, mapurol. Ulitin ko ba yun? Pag malalim, matalim. Kapag mababaw, mapurol. Yes, totoo po yun. Yes, mahihirapang gamitin, mahihirapang makipag-partner ang Holy Spirit sa iyo. Hindi mo kayang i-carry ang God's anointing, ang wisdom, ang presence ni Lord, ang glory ni Lord kapag meron pong kababawan sa buhay natin. So that's why, kapag nag-i-aim po kayo, kung kayo po'y naniniwala na sa taong ito, pwede kang magamit ng Lord to create a powerful impact in Aklan. Sa trabaho nyo, sa school, sa campus, sa mga loved ones po ninyo, mga kapatid. Sa Kalibo,
okay, sa buong panay, if we are aiming that God will use us, that God will anoint us powerfully, then let us be challenged to go deeper in our relationship with the Lord. Amen? Sino pong naniniwala, marami ang masusolve na struggle kapag lumalim ka na kay Lord? Sino pong naniniwala, marami ang struggle pag mababaw? Tama? Ay, sabihin ko sa inyo, ang dami pong struggle sa loob ng pamilya, sa personal mong buhay. The reason po, kaya pansinin niyo po, nagiging klaro po ba sa inyo na ang struggle mo hindi yung kapwa mo tao. Ang struggle mo yung kababawan mo. Ang struggle mo yung immaturity mo sa buhay. Come on? Because ang ugali ng tao sa paligid mo, yung sitwasyon mo, hindi mo yan hawak. Pero ang buhay mo, hawak mo po yan. Karakter mo, hawak mo yan. Mindset mo, hawak mo po yan. Temper mo, hawak mo po yan. Amen? Amen? So marami pong masusolve talaga. Alam po ng Lord yun. Alam po ng Holy Spirit. Kaya pong Holy Spirit, naghahanap siya, sabi nga ng Bible, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the earth. And He is looking for people who is fully committed. Fully committed. Sabi nga, and for the eyes of the Lord, 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart are fully committed to Him. Can you imagine? Ang Holy Spirit is hovering over Aklan, and then naghahanap siya ng mga Kristiyanong lumalalim sa kanilang spirituality. Lumalalim sa kanilang relationship kay Lord. And that person will receive a strong support to the Holy Spirit. My God. Amen? And then magiging kakaiba po ang galaw ng Holy Spirit sa buhay mo. Yes, magiging kakaiba ang galaw ng Holy Spirit sa buhay mo. Magiging kakaiba yung wisdom that are flowing from you. Your touch is very different. Your words is very different. Your aura is very different. The atmosphere you are carrying, mga kapatid, is very different. Your attitude will become different kapag lumalalim ka kay Lord. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, magpalalim tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, magpalalim tayo. Alam nyo, kaya po ako na-encourage po na i-share po muli itong carrier of God's power. Kasi dito po, pakiano nga na ko nalagay na ito. To increase, pakiano nga. To increase your spiritual level, deepen your spiritual life. Alam nyo, si Jesus po, okay, tignan po lang, i-explain ko po sa inyo. Kaya ganun na lamang po na paglabas niya po ng 40 days and 40 nights na prayer and fasting. Grabe, ibang level po. Grabe. Ano mararamdaman po natin? Ano makikita natin sa passage? Nakita natin na umangat yung level. Naging kakaiba po si Jesus pagbalik niya sa Galilee. Come on? Amen? Sino ho dito sa inyo, pagkatapos po ng 21 days, grabe naramdaman mo. Alam niyo po, ako kanina po, naglilinis po ako dito, nagpe-prepare po ako ng place natin. And then, nagmamadali po ako kasi susunduin ko po si Yang Yang. Kaninang umaga umuwi po ako dito, and then habang nagmumotor po ako, mga kapatid, habang nasa pagmumotor po ako, naglilinis po ako dito kanina, I can sense a deep hunger in my heart. Yes, I can sense a deep hunger in my heart for the Lord. Alam niyo, kung wala ho yan na-develop sa atin sa loob ng 21 days, you have failed the consecration time of this year. Totoo po yun. Kasi ang pinakamatinding evidence talagang sineryoso mo ang 21 days, lumabas ka dito, ibang klase yung level ng iyong spirituality. Yes. Kasi nagpalalim ka eh. Automatic may mararamdamang level, another dimension ng spiritual life mo. Mararamdaman po talaga yun. Palaban nga po natin si Lord if you're that person. Ito po, nag-struck po sa akin ito na. Pakiano nga, kung nalagay ito ni Pastor Abel. If you want the Holy Spirit to freely and fully move in your life, increase your spiritual level. Alam nyo, yan po na naging prayer ko po ito sa inyo, mga kapatid. Lalo sa mga primary leaders, mga pastors. I've been praying this prayer. Lord, sabi ko, Lord, sana po, this year, malaya ka at buong-buo kang makakilos
sa buhay ko, sa buhay namin, sa taong ito, alam nyo, ang challenge ng Holy Spirit sa akin, increase your spiritual level. Kasi pag umaangat ang spiritual level po natin, tumitindi ang impact ng buhay po natin. That's why ang pinaka-challenge po is deepen. Because to increase your spiritual level, deepen your spiritual life. Hallelujah. Amen? Amen? Now, another thing po, pag maano natin, to increase your impact to the world around you, deepen your spiritual life. To increase your impact to the world around you, deepen your spiritual life. Ito po, alam niyo po, ang rason po, kaya wala man lang madamay-damay na pagbabago sa buhay ng iba through your life. Hindi ka kasi nagpapakalalim kay Lord. You stay shallow in your walk with God. Yes. Now, mga kapatid, yan ako po sa inyo. Gaano ka nakalalim kay Lord ngayon? Sige nga po. Tignan mo yung impact mo. Doon mo makikita. Yung impact mo, yung level ng impact mo sa tao ay naghahayag ng lalim ng spiritual life mo. Because the deeper you are, the greater the impact. The greater you are in your spiritual life, the greater the impact. I repeat, the deeper you are in the Lord, the greater the impact. So, ang impact mo sa tao around you, mga kapatid, ay naghahayag po ng lalim mo. So, masusukat mo po yun. Amen? So, tingnan niyo po mga kapatid, gaano ba katindi ang impact ng buhay mo? Ilan ang nabago sa iyo? Ilan ang nabago ng mga tao sa pamamagitan mo sa 2023? Ilang tao ang nakakilala kay Lord sa 2023 through your life? Grabe, kung Kristiyano ka po, ni isa wala man lang mga kapatid. That reveals something. That speaks a lot about your spirituality in the Lord. Can you imagine kung kayo po sa place ko, example po mga kapatid, kung kayo po sa place ko, example lang, no? Ikaw si Pastoryo, and then ikaw ang DS ng 10 simbahan. Ni isa, wala akong nabago. Sa kakabisita mo sa mga churches, wala man lang na-disciple, wala man lang paglago. Can you imagine? Kaya mo bang i-bear po yun? Sige nga, kaya nyo bang dalhin yun sa inyong buong buhay mga kapatid? Alam nyo, ang daming Kristiyano. Ang daming Kristiyano sa kapanahunan natin ngayon. Totoo talaga mga kapatid. Marami ang Kristiyano sa panahon natin na nanlamig na hindi nila alam. Lukewarm na hindi nila alam. Complacent na hindi nila alam. Compromise na hindi nila alam. Yes. And then, makikita ko natin, kaya palang reason, kaya wala ho tayong impact. And actually, dito ako nagwo-worry. Wala na nang nabuborn again through you, hindi ka pa nag-aalala sa buhay mo. Yan ang nagpapawuri sa akin. To be honest po, as a pastor, yan ang nagpapawuri sa akin. Na lumaki ka sa simbahan, tumagal ka sa simbahan, and you've been faithful going to church every Sunday throughout 2023, but there's no even one person who met or encountered the Lord Jesus Christ. Wow. Ang question, ang bottom line, walang impact ang buhay mo. Walang nababago through you kasi wala kang ka-impact. Can you shout that word sa mga impact? Come on, sabi mo, impact. Okay, sa ibang translation ay influence. May narinig po akong isang narinig po akong isang pastor. Sabi niya po, siya po ay masyado pong sharp in discernment. Sabi ng pastor na ito, sabi niya, isa daw sa pinakamatinding ranks ng demons. Okay? One of the greatest rank of demon or high-ranking na demon is the demon of influence. The demon of influence. Isa po ito sa matindi pong high-ranking na demons. Sabi niya sabi niya, this demon is so powerful. He influenced nations.
He influenced society. He influenced government. Yes. Kapag may nakita siyang isang stronghold sa lugar niyan, ini-empower niya po that demon. Okay? And then, he empowered that demon by influence. Yes. Kaya tayo po, kaya meron tayong night of fire. What's the reason of this? To make you an influential disciple. Amen? That's why ang topic po natin, becoming a carrier of God's power. Because that's the only way we can create impact by the power of the Lord. Church, it's time for you to be awakened from your complacency. It's time for you to be awakened sa pagiging lukewarm mo sa Lord. Look at the world. Look at the world. They own music industry. Look at our young people today. Tingnan niyo yung people natin sa panahon natin ngayon. Grabe. Tingnan niyo ang social media. Pansinin niyo po, ano ang pinakamatinding influence po dyan? Di ba? Pansinin niyo po ang mga broken na mga marriage. How the devil, how this demon of influence destroy marriages, families, without your knowledge, nang wala kang kaalam-alam. Because the only way you can discern na may influence ng demonyo is you are a person of influence also. That's why si Jesus po, pagkalabas niya po ng 40 days and 40 nights, doon po sa prayer and fasting, sa wilderness, ang sabi ng Bible, news about Him spread. The Lord begins to saturate the ano po, mga kapatid, the spiritual realm. The Lord begins to reign. Nag-umpisa po siyang maghari, mga kapatid, sa spiritual realm. Ang sabi ng Bible, and the news about Him. Tanong, sino nagsabi? Sino nag-spread? Sige nga po. Kasi that time po, pagkaan ni Jesus, ang sabi ng Bible, mga kapatid, nag-umpisa po siya magpagaling ng mga may sakit. Tama po ba? Pag sinabing si Jesus nagpapagaling ng may sakit, the kingdom of God begins to influence. The kingdom of darkness. Yes. Kaya pansinin niyo po, yung mga carrier of God's power, sila ang matinding banta sa kaway. No wonder, hindi po ako nagtataka bakit matindi ang atake ng kaway sa akin. Hindi ako nagtataka bakit matindi ang mga traps ng kaaway sa buhay ko. Because I am a person who carry God's power. Come on, church. Amen? Pag walang atake ng kaaway sa buhay mo, magtaka ka na. Ibig sabihin, hindi nag-worry ang demonyo sa buhay mo. At isa po yan sa delikadong stage ng spiritual life natin. Yes. Kapag walang atake ng kaaway, ibig sabihin, hindi ka kinukonsider ng demonyo na banta sa kanyang kaharian. But the moment na lumalim ka, nagpakalalim ka sa spirituality mo, the Lord begin to trust you with the anointing of the Holy Spirit. No wonder na yung news, kumakalat na po ang news na si Jesus ay nagpapagaling ng may sakit and the power of God is so evident sa kanyang buhay. Nag-arise na po ang mga Pharisee na dati hindi sila tumataliksa. Nag-arise na po ang mga religious. Alam niyo po, mga kapatid, makinig ko kayo maigi. Makinig ko kayo maigi dito sa sabihin ko. Wag ko kayo ma-open. Okay? Ang pinaka-greatest attack sa buhay ko not comes from the devil, but from inside the church. Yes. The greatest attack sa pastors na ginagamit, siyempre gamit po ng demonyo, ay inside the church. That's why si Pablo, bago niya pong iwan ang mga Ephesus, bago siya bumalik sa Jerusalem, binantaan niya po kaagad, sinabihan niya kaagad ang church sa Ephesians. Sabi niya, pag lumisan na ako sa inyo, at hindi niyo na ako makikita, sabi niya, beware, because in you will arise wolves.
Sabi niya, sa gitna nyo, sabi niya, magsisilitawan ang mga oso. Magsisilitawan yung mga mababangis na mga aso, sabi niya. They will destroy the church of the Lord Jesus Christ. Yes. Kaya ako mga kapatid, pansinin niyo po ang buhay mo. May impact ka pa ba? Kasi, ito, pastor, kung walang atake ng demonyo sa buhay na walang impact, doon na lang ako sa walang impact, wala kasing atake. Mga kapatid, then you will die without significance. You will die without significance. Can you imagine, naging Kristiyano ka? Naging Kristiyano ka. Alam nyo, kanina po, nagdadrive po ako papunta dito. Si Yang po, ang kasko, dahil sinundo ko po siya. Kanina po, na-realize ka po, nagdadrive po, sabi ko, grabe, parang kailan lang yung Lunes? Parang kailan lang yung Sunday? Bukas ka ako, Biyernes na uli. Alam nyo, napabuntong hininga talaga ako kanina. Ang bilis ng mga araw. Sabi ko sa Lord kanina, sabi ko, Holy Spirit, ang bilis ng mga araw, Lord. Sabi ko, hindi kami pwedeng magsayang talaga. Hindi kami pwedeng magsayang ng araw, ng oras. Dahil sa bawat pagsasayang ng oras ng mga Kristiyano, kaluluwa ang napupunta sa impyerno. Kaya sabi ni Moses, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. See? And church, kung gusto mo na may wisdom ka sa buhay na ito, wala nang iba. Kung talagang matalino ka ha, at hindi ka mangmang na Kristiyano. Listen to me. Kung talagang may wisdom ka, hindi ka mangmang na Kristiyano, you choose to serve the Lord in these last days. Yes. Kung talagang hindi ka mangmang, pasensya na po sa word, but that's the word talaga kasi, mga kapatid. Kung hindi ka talaga mangmang na Kristiyano, you choose to serve the Lord. You never get tired in serving the Lord because that is your significance. At the only way God will provide, the only way God will bless you, the only way God will empower you and bless you with the anointing of the Holy Spirit is kung ikaw ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Very dangerous ang buhay ng isang Kristiyano na hindi naglilingkod sa Lord. Maniwala ko kayo sa akin. Napaka-dangerous ang buhay ng isang Kristiyano na hindi naglilingkod sa Lord. Bakit? Kapag pinili mong hindi maglingkod sa Lord, parang sinasabi mo, I am willing to be an instrument of the devil. Because dalawa lang ang mag-i-influence sa mundong ito. Kingdom of God, kingdom of darkness. Kingdom of God, kingdom of darkness. So if you choose not to serve the Lord, that means you choose not to be influenced by God, then, ibig sabihin, you choose to be influenced by the world or by the kingdom of darkness. And then, kung ano ang nag-i-influence sa'yo, yon ang gumagamit sa'yo. Did you hear that? Kung ano ang mas matinding influence sa buhay mo, yon ang gumagamit sa'yo. Kaya po, may mga Kristiyano, pumupunta sa church, hindi nila alam, instrumento sila ng demonyo. Amen? Amen? Sige nga po, if you are, kung naiintindihan niyo po yung sinasabi ko mga kapatid, medyo malalim na po ng konti ito, pero ano ka po, kasi ganito po yun ang pinagpipray ko sa Holy Spirit, madala ko kayo sa level na kung saan magkakaroon ka ng matinding desire, I want to go deeper. I want to go deeper. I want to deepen my spiritual life. Look at your spiritual life. Sige po, tingnan mo ang spiritual life mo. Gaano ka kalalim kay Lord? Your impact reveals your depths in the Lord. Now, may malaki po ang tanong. How to deepen your spiritual life? Yan po ang malaking tanong ngayon po. No? Okay, babalik po tayo doon kay Jesus. Tingnan niyo po ito. How to deepen. Paano magpapakalalim sa iyong spiritual life? Number one po, mga kapatid. Number one is seek to be filled by the Holy Spirit daily. Seek to be filled by the Holy Spirit daily. Ilista nyo na lang po yung verse na yun. No? Ephesians 5:18. Ang sabi po dyan, but be filled with the Holy Spirit. Okay? Do not be drunk with wine. Sabi niya, huwag kayong malasing ng alak. Kundi
Ano po, sabi niya, but be filled with the Holy Spirit. Alam niyo, anong connection ng alak sa ano po? Tingnan niyo, pag ang isang tao, lasing po siya ng alak, anong may control sa kanya? Alak. Tama? Tama? Ganun din po. Kinumpare siya po sa kapuspusan ng Holy Spirit. Pag puspos ka ng Holy Spirit, sino may control sa iyo? Holy Spirit. Come on? Now, si Jesus, bago po siya pumasok po sa 40 days and 40 nights, ano sabi ng verse 1? Jesus, full of the Holy Spirit, was led by the Spirit into the what? Wilderness. Wow. Kung gusto mo magpakalalim sa spiritual life mo, dapat puspos ka araw-araw ng banal na espiritu. Imperative po yan. Pag sinabing imperative, command. Command po ang araw-araw na mapuspos ng Holy Spirit. Kasi ganito, pag hindi ka puspos ng Holy Spirit, either puspos ka ng Holy Spirit o puspos ka ng mundo. Alam niyo po ba? Yan po ang delikado sa kaka-social media. Sa kaka-social media. Alam niyo ba, baka hindi niyo po alam natin, sa kaka-spend time mo sa social media, hindi mo lang alam, pinupuspos ka na ng mundo. Aha. Kaya ako po, hindi ako basta-basta nanonood sa mga vlog na kung ano-ano mga vlog. Oo. Lalo na, alam kong walang kakwenta-kwenta yung vlog. Ikikwento niya lang yung buhay niya, paano siya nagluto, diba, anong kanilang menu. Diba, ganyan karamihan ng mga vlog. You don't know, they are imparting something into you. You don't know, they are filling you up. They are filling you up. Ito, tanong kayo sa inyo. Bago kayo pumunta dito, puspos ka ba ng Holy Spirit? O puspos ka ng galit? Puspos ka ng tampo? Puspos ka ng inis? Sige natin. What fills you up? What consume your life? Kasi kung ano ang pumupuspos sa'yo, yun ang nagpapatakbo ng buhay mo. So, if you want to go deeper, kung gusto mo magpakalalim kay Lord, you need to be filled by the Holy Spirit. Gusto mo magpakalalim kay Lord? Choose to be filled by the Holy Spirit daily. Imposible kang lumalim sa Lord na hindi ka napupuspos ng Holy Spirit. Imposible po yan. Kaya tayo may kababawan kasi puspos tayo ng sanlibutan. Kaya tayo may kababawan kasi puspos tayo ng sanlibutan. That's why, sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Bagkus magbago kayo ng isip sa pamamagitan ng pagbabago, sa pamamagitan ng bagkus magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang malaman ninyo at maunawaan kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at lubos na kalooban ng Diyos. Wow! Kasi, bakit po mind ang i-renew? Kasi dyan po tayo, dyan itong pumipigil sa kapuspusan ng Holy Spirit. Siyempre, mahirap po na mga kapatid, mahirap naman po na mapuspos tapos worldly ang isip mo. God cannot fill you with His Spirit if you have a worldly mind. It's impossible. Amen? Amen? Come on, sabi mo nga, filled by the Holy Spirit. Kaya araw-araw po, napansin niyo po mga kapatid sa ating po morning prayer, araw-araw po ako nagpipray, Lord, puspusin mo kami ng banal na Espiritu. Kasi ano po yan, ingredients po yan para lumalim tayo kay Lord. Amen? Kasi kung Holy Spirit ang by control sa buhay natin, saan niya lagi tayo dadalhin? Sa pagpapakalalim kay Lord. Amen? Hallelujah! Palakan nga po nasa si Lord mga kapatid. Number 2 po natin, how to deepen your spiritual life. Ano yung una? Seek to be filled by the Holy Spirit daily. Amen? Daily. Number 2 po, stay hungry for the things of God. Stay hungry for the things of God. Sino po dito, hungry ka ng 21 days? Pagka 22 days, nagpakamundo ka uli. Gutom ka naman uli. Ay, ito, pwede na mag-Facebook. Tuloy-tuloy ko na to. Grabe, halos 21, 3 weeks ako hindi man lang nag-Facebook. Mga kapatid, ito po, stay hungry for the things of God. Ay, napansin niyo po, mga kapatid, napansin niyo po, sa loob ng 21 days, ang unang temptation ng demonyo kay Jesus, pagkain. Appetite. Appetite. Bakit po? Diyan tayo bumabagsak mostly. Sa appetite. Kasi bakit? Mahal na mahal po natin ang ating pong belly.
Yes. Alam niyo ba, maraming Kristiyano, mas mahal nila ang kanilang tiyan kaysa sa mga spiritual na bagay. And sa totoo lang, mostly, we choose to give up the things of God and choose to fulfill the stomach. Amen? Amen? Stay hungry. Sabi mo sa katabi, stay hungry. Hindi ka lang hungry sa tulog ng 21 days. Hindi ka lang hungry pagkatapos ng 21 days, you stay hungry. Hallelujah. Kaya po na sinabi ko sa inyo nung nakaraan po, nung nagturo po ako ng hunger sa inyo, nung panahon po ng ating pong 21 days, sabi ko sa inyo, ang mga taong strong in the Lord ay mga taong gutom kay Lord. Ang mga taong strong in the Lord ay mga taong gutom kay Lord. Kaya iba, di ba nakaka-amaze po yung principle ng salita ng Diyos? Kung sino yung gutom kay Lord, sila yung malalakas. Kung sino po yung masyadong puno na sa kanilang sarili, walang hunger for the things of God, mga kapatid. Pansin niyo po, sila po mostly na bumabagsak sa mga pagkakasala. Tukso, trials and testings, pressures of this world, traps of the enemy. Mostly po, yan po mga bumabagsak po ng mga tao. Mga Christian. Ano po sabi ng Matthew chapter 5 verse 6? Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kapalad po ang mga nananatiling gutom, uhaw sa Diyos, sa katuwiran ng Diyos, sila ay bubusugin ng Diyos. That means po, the more hungry you are, the more gives you more. The more God gives you more. The more God feeds you more. Hallelujah. Kung gusto mong lumalim kay Lord, stay hungry. Kasi bakit? Kasi pag nakita ni Lord na gutom ka sa mga bagay tungkol sa Diyos, mas lalo ka pa niyang bibigyan. And the more you receive from the Lord, yes, the more you receive from the Lord, the more you go deeper in the Lord. Mas lalo kang lumalalim sa Panginoon. Pwede bang palapakan po natin si Lord, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Kasunod po, no? Kasunod po. How to deepen your spiritual life. Okay? Remind ko lang po, number 1, seek to be filled by the Holy Spirit daily. Stay hungry for the things of God. And number 3 po, mga kapatid, dito po tayo magtatapos. Seek to overcome temptations and traps of the enemy. Seek to overcome temptations and traps of the enemy. Okay? Pansinin niyo po, anong ginawa ni Jesus sa loob po ng 40 days and 40 nights? Nag-overcome. Actually po, pagkatapos niya po mag-prayer and fasting, hindi niya pa kinikerry ang power ng Holy Spirit. Hindi pa dinidescribe. Ang sabi ng Bible, tinukso siya ng kaaway after ng 40 days and 40 nights. Bago siya mag-return sa Galilee. Ano pong principle makikita ko natin dito? Kung gusto mo pong lumalim sa spiritual life mo, dapat nagtatagumpay ka sa tukso. Dapat nagtatagumpay ka sa bitag ng kaaway. Hindi po lumalalim ang laging bagsak sa tukso. Ay, walang tao dito. Hindi mo lumalalim ang isang Kristiyano na laging bagsak sa tukso. Sige nga, mga kapatid. Sige nga, anong tukso araw-araw nararanasan mo? Ito po, huwag ko kayong ma-open to. Baka naman po sa mga young people. Tignan nyo kayo mga cellphone nyo. Baka nandyan lagi yung tukso. Baka kung ano-ano po pinagsisearch mo sa iyong phone. Baka nandyan ang laging tukso mo and you don't overcome it because wala naman nakakaalam. Cellphone po kasi yan eh. Alam nyo, walang pinipili po yan. Maniwala kayo, walang pinipili po yan. Kabataan, bata, matatanda, may asawa o wala. Sabi ko sa inyo, nandyan po sa cellphone ang matitinding tuksuan ngayon. Nandyan po. Tingnan po, banal po ba ang cellphone mo, kapatid? May kabanalan ba dyan sa cellphone mo? Born again ba yung cellphone mo? Tingnan po. Can you imagine, may Bible dyan na naka-install na applications, pero may pornography na nasa loob? Can you imagine? Can you imagine, may Bible sa loob ng cellphone mo, pero nandyan yung maruruming mga bagay, naka-install, nag-download ka pa ng kung ano-anong mga kabastusan. Ay, sabi ko sa inyo mga young people ngayon, nandyan sa cellphone nila. Ganyan kayo makatingin sa akin kasi alam nyo, totoo.
in-expose, pag di in-expose, people will not repent. People will not be convicted. If there's no confrontation, you will not be convicted. The only way you will repent is to experience the conviction of the Holy Spirit. Ayan po, sa atin po dito. Ako, hindi ko alam bakit itong nilalagay ng Holy Spirit. Kaya pakicheck kayo mga cellphone nyo, mga kapatid. May kabanalan po ba dyan? O baka nandyan ang pinakamatindi mong stronghold? Can you imagine, leader, example na, leader ka pa ng simbahan. Can you imagine, leader ka pa ng simbahan, tapos may mga pornography ang iyong cellphone. Oh my God! Have mercy! Yes, hihingi ka talaga. Sabihin ko sa inyo, sabi ko na isang pastor na napanood, and I cried talaga. Sabi niya, isa sa pinakamatinding na saturate ngayon sa simbahan is impurities and immorality. Without repentance, the church is not aware that spirit of immorality saturating the church. Yes, mga kapatid. Kaya po, alam nyo, bakit po matindi pong ang immorality ngayon sa ating pong society dahil po sa advanced technology? Yes. Yes. Ay, pansinin nyo mga kapatid, kailan ka magtatago kayo? Kailan ka magpapalalim kayo? As long as my secret sin, you cannot go deeper. As long as may mga tukso sa buhay mo na hindi mo ino-overcome. Actually, some of us, hindi man lahat po, no? Pero maybe po, some of us, meron kang isang tukso na laging dyan, bagsak ka lagi. Pag yan ang nagtukso sa'yo, bagsak ka lagi. Maybe babae, maybe lalaki. Maybe pornographic picture. Maybe pornographic videos. You cannot overcome. That speaks ng kababawan. Pag hindi ka nagtatagumpay sa tukso, may kababawan ka sa buhay. Oh, mahabag ang Diyos sa atin. Mahabag ang Diyos sa atin. That's the reason po, mayroon po mga premarital sex na nangyayari. Hindi pa kasal, may nangyayari na po. Okay? Totoo po yun. Kasi po, mga kapatid, ang mga kabataan po, masyado silang tumitingin ng mga bagay-bagay. And that they desire to apply it. They desire to experience. One time po, meron po akong isang leader po siya. Wala ako dito sa church, mga kapatid, ano? Meron po isang leader. Sabi niya po sa akin na humingi po ng advice. Kasi malapit ito sa aking, itong babae po ito. Sabi niya, Pastor, nahihirapan pa ako, baka po pwede pong pa-advise. Ano yun? Kilala din po ito ni Pastora. Sabi ko, bakit? Sabi niya, yung boyfriend ko po, gusto niyang may mangyari na ho sa amin. Eh sabi ko, teka lang, born again yung boyfriend mo. Eh, tinutukso na po siya sa trabaho kasi na siya na lang daw ang hindi pa nakakatikim. Ha? My God! Ang umiyak po yung babae. Sabi ko sa inyo, umiyak po talaga yung babae. Umiyak po siya, iyak po siya ng iyak. Sabi niya, I'm pressured po. Pressured na po ako. My goodness. Alam nyo, sa mga young people po, if you don't choose to stay pure in these last days, you will become an instrument of the devil. If you don't choose to stay pure, you will become an instrument of the devil. Yes. I plead to you, young people, choose to stay pure. Come out of impurities. Overcome temptations by the power of the Lord. Magpakalalim ka sa Lord kasi ang mga malalalim lang ang nagtatagumpay sa pagkakasala. Ang mga malalalim lang ang nagtatagumpay sa tukso, sa traps of the enemy. Amen? And maybe, siguro, yung iba sa atin bumagsak na tayo. O, bumangon ka ulit and you depend on the Holy Spirit this time. This time, you choose to overcome temptation. Amen? Hindi pa tapos ang lahat. Amen? You rise up by the grace of God, by the love of God, by the mercy of God, and seek to overcome temptations. And isang bagay po na para po ma-overcome ang temptation, run from temptation. Run away
ni Apostle Paul sa mga kay Timothy na kabataan, sabi niya, flee from youthful lust. Oh, sabi ko sa inyo, ang tumatakbo sa kasalanan ay matatapang ng mga tao. Hallelujah! Hallelujah! Sino po sa gabing ito, isusuko po ang cellphone po niya? Sa Lord, siyempre, hindi po sa akin. Hindi nga po, sino po sa inyo, ngayon pong gabi, sabi ko, Lord, gusto ko po may kabanalan to. Ayoko na po, ayoko maging compromise. Grabe, sabi ko sa inyo, dumagalaw ang demonyo sa pamamagitan ng mga compromise ng mga Christians. Yes, and in the church. Alam nyo, I become stay aware sa church po. Pag ako po nagmi-minister at bilang pastor po ng Kalibo, bilang DS po ng Aklan, I am become aware of those people na compromise po ang buhay. Because they are carrying spirits. Amen? Church, ngayon pong gabi, seek to increase your impact. God wants to use you. God wants to anoint you. Yes! God wants to anoint you. Tignan po, look at the world. Ang dami natin dapat babaguhin. Ang daming dapat i-reach out. Naghahanap ang Diyos. Ulitin ko po yung sinabi ko po kanina. Sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 16, verse 19, verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the earth, that He may empower, that He may strongly support those whose heart are fully committed to Him. Naghahanap si Lord ng malalalim. Naghahanap si Lord ng nagpapakalalim at lumalalim at malalim. Naghahanap si Lord. Sana isa ka sa matagpuan ng Lord na bumabangon mula sa pagkabagsak. Sana isa ka sa matagpuan ni Lord na ngayon, mga kapatid, meron kang hunger in your heart. There's a deep hunger in your heart. And then, nakikita ng Lord how you pray every morning, how you read the Word of God every morning, how you stay awake in the evening and pray and read the Word of God and meditate. There's a price to pay. There's a price to pay to go deeper in the Lord, church. Si Jesus po, bago niya i-carry ang power of the Holy Spirit, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. And then after pa ng fasting, grabe, sumabak pa sa labanan sa demonyo. Can you imagine, pagod ka na nga, gutom na gutom. Kaya nga sabi ng Bible, mababasa nyo lang po ito sa Book of Mark, na pagkatapos ni Jesus mag-fasting at mag-pray, nung inaatake siya ng kaaway, and angels came to minister to Jesus. Kasi alam niya, kasi bibigay ang katawan talaga, na nagtutukso ang demonyo. Basahin niyo po sa Mark chapter 1, nandiyan po yan, and the angels came to minister to Jesus. Di ba ang ganda po? Kapag ikaw, nagpa-fasting ka, nagpipray ka, okay, bagamat natapos na po ang 21 days, but still, you fast, okay, you pray, you stay hungry for the Lord, grabe, the angels of God comes to you to minister to you and help you empower to overcome the temptations of the enemy. And then you will come out. Grabe, grabe. Tatayo ka dito sa harapan, empowered by the Holy Spirit. Pupunta ka sa school, you are empowered by the Holy Spirit. Mga kapatid, it's time for you to carry God's power. It's time for you to walk in the power of the Holy Spirit. Kasi prophecy po yan, in the last days, I will pour out my Spirit. Sana isa ka sa tagatanggap ng outpouring ng Holy Spirit. Wag kang papayag na hindi ka kasama sa God's army in these last days. Wag. Ako po, mga kapatid, yan ang prayer ko. Ang prayer ko sa Kalibo, ang prayer ko sa Aklan, Lord, wag mo kaming lagpasan. Pag binuhos mo ang Holy Spirit, kapag binuhos mo ang Holy Spirit, Panginoon, sa Aklan, wag mong lagpasan ako. Wag mong lagpasan kami ni Pastora Beth. Wag mong lalagpasan yung mga anak ko. Wag mong lalagpasan yung mga leaders namin, yung mga young people namin, Lord. Wag mo silang lalagpasan ng outpouring ng Holy Spirit. Because, church, kung pasama ng pasama ang mundo, patindi ng patindi ang kapangyarihan ng Lord sa buhay natin dapat. Amen? Amen? Kaya nga po sa Bible, kahit po ang tindi po ng mga famine, ang tindi po nangyayari, ang sabi diyan, and the gospel shall be preached to all the nation. That means, mas matindi pa rin ang kingdom of God. Amen? Hallelujah! Yes, tinin po natin, nag-a-appear na po ang World One World Government. It's about to come out. It's about to come out. So, ano pong preparation natin dyan? We need to carry God's power. We need to carry God's power. Amen? Amen? Sumama ka na sa mga lingkod ng Diyos. Yes! Sumama ka sa mga servants.
You don't need to be a pastor to be a servant of God. Yes. God can use anybody. You can walk in the power of the Holy Spirit. You can carry God's glory, God's anointing. Yes, pwede ka maging carrier of God's power in these last days. You will never be the same again. Your marriage will never be the same again. Hallelujah. Amen? Amen? Yes. Ano po, yung iba sa inyo dito, marami po na nanghina kayo, nag-backslide kayo, pero wala pang, ano po, may pag-asa pa. Yes. Hindi pa dumarating si Lord. Still you have the chance to serve the Lord effectively. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Can you stand up, church? Right now, church, can you stand up? Oh, Lord, thank you so much for your presence. Church, bago po tayo mag-pray ngayon pong gabi, at sa bawat isa sa inyo na nanonood po sa live streaming po natin, mga kapatid, challenge yourself to go deeper. Si Jesus po, He come out of the wilderness deep. At meron siyang na-attain na spiritual level, kaya napagkatiwalaan siya ng power of the Holy Spirit. And ang sabi ng Bible, yung kanyang impact ay hindi po masukat. Immeasurable yung impact kasi nasa kanya ang power ng Holy Spirit. So right now, I want to challenge every one of you. Ano man ang level mo ngayon sa spiritual life, magpakalalim ka kay Lord. Umalis ka sa kababawan. Umalis ka sa immaturity. Umalis ka sa buhay na complacent. Umalis ka sa buhay na compromise. Umalis ka sa buhay na lukewarm. Tumitingin ang Diyos sa iyo ngayon. Respond. Ano mang pagkabagsak, ano mang nangyari in the past, past is past. Amen? Past is past. Yes, you can serve God today effectively. You can be filled by the Holy Spirit tonight. Did you hear that, church? You can be filled with the Holy Spirit tonight. Come on, lift your hands and ask the Holy Spirit. Sabi mo, Lord, fill me once again. Fill me afresh once again. Fill me afresh once again. Once again, Lord. Once again, Lord. Once again, Lord. Come on, just lift your hands po. Just close your eyes. Alam ko po ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos ang burden mo. Alam ng Diyos at alam ko na nasi-sense mo. May nilagay na strong desire ang Holy Spirit sa buhay mo, sa puso mo, para lumalim ka sa Lord. Ikaw ay hinahanap ng Diyos. Tumitingin ang Lord sa iyo ngayon para iparana sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah. Come on, sabihin mo sa kanya, Lord, I want to become a carrier of your power this year. Gusto ko pong maging carrier of your power this year, Lord. Oh, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Make me a carrier of your power. Make me a carrier of your glory. Come on, can you pray this prayer after me? Sabi mo, Lord, I come to you. I surrender my heart, my mind, my failures, my sin, my impurities, my pride, my rebellions, my unfaithfulness, my disobedience, my unbelief. I surrender. My stubbornness. Oh Lord, my backslidings, oh God. Lord, I surrender. I surrender. Lord, I surrender. Make me, come on, say the prayer. Make me this year a carrier of your power, of your presence, of your wisdom, of your glory, of your anointing. Make me a servant this year who carry your presence, your glory, your power, your wisdom. Lord, take control. Take full control. Move freely and fully in me and through me. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Help me, Lord, to stay hungry
for you, for your presence, for your word. In Jesus' name. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for your people. Lord, I pray for your people. Break our hearts for what breaks yours. Help us stay hungry for you. Lord, naghihintay po ang aklan, ang kalibo, na dumaloy sa buhay namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya. Sama-sama kaming sumusuko sa iyong pangunguna, sa banal na Espiritu. Fill us afresh again. Fill me afresh. Fill me afresh. Once again. Fill me afresh. Fill us afresh of your Spirit once again, Lord. This we pray with all humility in our hearts, Lord. In the mighty name of the Lord Jesus. Can you shout amen, church?